Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Pangulong Marcos ay nagsalita na at sinagot ang allegation ni Pastor Apollo Quiboloy na umano isinurrender na ito sa mga kano at ang banta sa kanyang buhay umano ay hindi totoo. Wala umanong sino man na posibleng magbanta sa buhay ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabay napatawa lang mga kababayan natin. Itong si Pangulong Marcos at dapat umano sagutin ng pastor itong mga pagdinig sa House of Representatives at sa Senado, humarap at huwag umano mag-alala sa kanyang seguridad. In the U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before he became president. So, I guess he's very worried that, well, I would just advise him that just kung meron naman siya sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya po sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. Just sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari yan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sabi, mapapakonter siya. O tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the question in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think he should take advantage. Pero sir, yung claim niyo po na assassination, so what's your take on this? Mukhang inuubo-ubo na itong si Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, at abay mukhang ginagatungan pa talaga at mukhang may nagpapaaway talaga sa media at narinig po natin sa background po na mukhang nagpintanil umano. Naku po, itong mga reporter na ito, mga kababayan po natin, ay sadyang gustong pasalitain na naman ng hindi maganda itong si Pangulong Marcos at talagang dinidiin pa rin nila itong issue sa Pintalel at umano'y pati si Kibuloy. Naku po. Tawanan sila, ano, mga kababayan po natin. Wala naman ko siyang assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala naman ano yun. What why would anyone want to do that? Maybe he's just very, very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bago siya assassinate. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse the situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. So yan po, mukhang pinagtawanan lamang ni Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Itong sabi ni Pastor Quiboloy na umano'y may assassination plano laban sa kanya at mukhang hindi naman siniseryoso ito ni Pangulong Marcos at dapat umano ay harapin na lang ni Pastor Apollo Quiboloy. At kung sa atin po, personal na opinion ko po, mga kababayan po natin, ay dapat lang siguro ay humarap na rin itong si Pastor Apollo Quiboloy, ano? Harapin niya ito. Total, nagsabi na mismo itong si Pangulong Marcos na talagang i-secured umano itong si Pastor Quiboloy kapag humarap man ito sa Senado o sa House of Representatives. So, yan na po, galing na sa kanya, mga kababayan po natin. Ibig sabihin, kung ano man ang mangyari sa pastor, hindi pananagutan ng Pangulo po natin o pananagutan ni Marcos Jr., mga kababayan po natin. At I think ito na siguro ang tamang panahon para humarap si Pastor Quiboloy at tingnan natin kung ano ang magagawa ng mga congressman itong si Ontiveros kung humarap na itong si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya yan po ang isa sa ating dapat aabangan, mga kababayan po natin. Kayo po, mga kababayan natin, dapat lang ba na humarap itong si Pastor Apollo Quiboloy o mananatili itong magtatago para umano'y siguraduhin na secured ang kanyang
buhay. Komenta po, mga kababayan natin.